Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Monching Lumantas, isang magaling ito na political analyst. Title niya is The Conscience Vote. Boto sa impeachment ni VP Sara sa House of Representatives based on konsensya. Remember, the magic number is 106 votes to transmit the articles of impeachment to the Senate for trial. But mark my word, when the roll is called, the real story won't be in the yes or the no, but in the silence in between. There will be empty seats. Ito ang kanyang prediction. Maraming mag-absent. There will be quiet abstentions. Kung hindi mag-absent, abstain. And there will be lawmakers who, for once, will choose not the party line but the trembling voice within. Yan. Yung konsensya na yun. Yung bumubulong sa iyo. Because beneath the towering facade of a supermajority, cracks are beginning to show. This is no longer just about numbers. It is about doubt. Doubt in the process. Was due process fully observed? Were lines crossed in the rush to build the case? For some, these are not trivial concerns. They are deal breakers. Doubt in the outcome. Why walk into a battle already believed to be lost? If the Senate trial is seen as a foregone conclusion, if conviction remains mathematically and politically elusive, then what exactly is a yes vote worth? For many, it begins to look less like courage and more like unnecessary risk. And then, fear. What happens if VP Sara Duterte survives? What happens if she rises? Politics, after all, has a long memory and an even longer shadow. So, some will hesitate. Mag-alanganin, boboto ng yes. Not because they are weak, but because they are calculating, not because they do not care, but because they understand the cost. And outside the halls of Congress, the winds are shifting. Powerful voices from organized religious blocs like the Iglesia Ni Cristo to regional strongholds are beginning to weigh in districts where influence is not measured in speeches but in votes delivered on election day. Their message carries weight. And just like that, the path to 106 becomes uncertain. Alanganin na makakuha ng 1/3. Ito ang sinasabi ni Mr. Monching Lumantas. This is why the coming plenary vote will not simply measure support or opposition. It will measure courage. It will measure fear. It will measure ambition. But most of all, it will measure conscience. Because in the end, every lawmaker will stand alone answering not to the party, not to the pressure, but to the voice they cannot escape. And sometimes, the loudest vote is the one never cast. So, napakaganda yung kanyang analysis. Umaasa siya na maraming kongresista na gagamitin ang kanilang konsensya. Sana nga, magdilang anghel si Mr. Monching Lumantas na maraming a-absent para hindi maipit. Maraming mag-a-abstain. Ganon din para hindi maipit. Ano sa tingin nyo? Gumagana o mananaig ba ang pagboto ng mga kongresista according to their conscience? Kung akong sasagot niyan is depende.
I still believe may mga matitinong kongresista, kaya sila yung boboto ng conscience vote. Kaya lang, personal opinion ko, mas marami yung kongresista na hindi na ginagamit ang konsensya. Anong ginagamit? Anong tinitignan? Yung tawag. Kasi may mga balibalita ito ha. Tinatawagan daw sila. Mamili ka. Pondo o wala? Sige, kung boboto ka ng pabor, lahat ng pondo, release sa'yo. Pag hindi ka naman boboto pabor sa impeachment, pasensya na lang. So, kung ako ang inyong tatanungin, sana magdilang anghel si Monching Lumantas. Sana totoo na maraming boboto according to their conscience. Kaya lang, my gut feeling, I hope I am wrong, kakaunti ang mga kongresista na boboto according to their conscience. So, in short, ang tingin ko pa rin, sana I am wrong, is makakakuha sila ng 106. Kasi may mga kongresista na sa kanilang distrito, malakas ang kanilang hold, influence, tapos mahihina ang kalaban nila. Kaya kung ako yung kongresista na yon, tanggapin ko na lang yung pondo. Total, mahina ang kalaban ko doon. Kahit ikampanya nila ako sa mananalo pa rin ako. Kaya iyon ang tingin ko. May mga kongresista dyan na they will take the risk. Even if it is costly, even makikita nila na malaking pag-asa manalo si VP Sara, but sabi na, kaya ko yan. Kaya ko yan. So, wala na. Mas marami yung hindi boboto according to their conscience. Sana mali ako. Kaya lang, tingin ko tuloy-tuloy na yan. Aakyat na yan sa trial. Ang kaso ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon na nako diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pagaatupan karon. So mag-atop na ni siya karon sa gitabang sa iya nga yero. So mao na ni ang gitabang sa iya nga yero nga iyang iatop karon. Karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga maayo na gyud nga tan-awon ang ilang mga ipatindog nga balay kay natupan na. Salamat sa Ginoo ug salamat sad sa nagtabang sa sin nga na katapragid kog sin. Sa una akong balay kawayan ra karon na ilisdan nagsin kay gitabangan mi sa gapantabang nga tao. So dagan salamat. Ug
salamat sad sa labaw sa makadaot. Salamat.